Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Samahan niyo akong muli sa isang panibagong kwentong magbubukas ng ating mga puso at isipan. Sabi nila, ang kabaitan ay isang biyaya. Pero paano kung ang kabaitang ipinapakita mo ay unti-unti nang nagiging kasangkapan para abusuhin ka? Hanggang saan aabot ang iyong pagpapasensya para sa mga taong dapat sana'y itinuturing kang pamilya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag at ang resibong babago sa kanyang buhay. Mabigat ang mga talukap ng mata ni Sinag habang pinipindot ang mga numero ng kanyang PIN sa credit card machine. Ang maliwanag na ilaw ng mamahaling butik sa loob ng mall ay tila lalong nagpapagod sa kanyang diwa. Kanina pa sana siya umuwi para magpahinga pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, ngunit may isang utos na kailangan niyang tuparin. "Approved po, ma'am," masiglang sabi ng sales lady, kasabay ng pag-abot sa kanya ng resibo at ng isang malaking paper bag na may nakalimbag na pangalan ng isang kilalang designer. Tinanggap iyon ni Sinag na may pilit na ngiti. Tiningnan niya ang halaga sa resibo. Halos katumbas na yon ng 2 linggo niyang sahod. Ilang araw na overtime at puyat din ang katumbas ng perang yon. Napabuntong hininga na lamang siya sa isip. Para kay Marikit. Para sa ikaliligaya ng kanyang hipag. Pagdating niya sa Villa Espejo, ang bahay ng mga Divilla, naabutan niya si Marikit sa sala, abala sa pagkuha ng selfie. Hindi man lang ito lumingon nang marinig siyang pumasok. "Marikit, heto na yung damit na pinabili mo," mahinahong sabi ni Sinag sabay lapag ng paper bag sa center table. Tila nagliwanag ang mukha ng hipag. Mabilis niyang dinampot ang paper bag, hindi man lang nagpasalamat. Ang atensyon nito ay nasa damit lamang na maingat niyang inilabas mula sa supot. "Oh my gosh, it's perfect!" Tili nito habang itinapat ang damit sa kanyang katawan sa harap ng malaking salamin. Agad itong kumuha ng telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Bagay na bagay para sa big event. I'm so excited. Hindi na nagtanong pa si Sinag. Alam niyang wala siyang makukuhang matinong sagot. Sa halip, naglakad siya papuntang kusina para uminom ng tubig nang marinig niya ang malakas na boses ng kanyang biyenan, si Amor Sola, mula sa hardin. May kausap ito sa telepono. Oo, kumpirmado na ang lahat. Narinig niyang sabi nito. Puno ng pagmamalaki ang boses. Ang mga Divilla hindi basta-basta magdaraos ng selebrasyon. Lahat ng mahahalagang bisita, darating. Ang catering sa La Grandia, ang pinakamahalang kinuha ko. Dapat lang, para mapakita natin kung sino tayo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Sinag. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa kanyang paglabas sa sliding door patungo sa hardin, natigilan si Amor Sola. Biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. "O sige na, mamaya na ulit tayo mag-usap." Mabilis na sabi nito sa kausap bago ibaba ang tawag. Humarap ito sa kanya na may pekeng ngawmangiti. "O Sinag, kararating mo lang pala. Kumain ka na ba?" "Hindi pa po, Mama. Galing lang po ako sa mall. Binili ko na po yung damit ni Marikit," sagot niya. "Ah, mabuti naman." Walang kabuhay-buhay na tugon ni Amor Sola bago muling ibinaling ang pansin sa mga halaman. Tila ipinapahiwatig na tapos na ang kanilang usapan. Dala ang bigat sa kanyang dibdib, umakyat na si Sinag sa kanilang silid. Naabutan niya ang asawang si Hangin na nakahiga sa kama, nagsa-cellphone. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Anjo," tawag niya. May nalalapit bang okasyon? May big event daw na binabanggit si Marikit at si Mama. Hindi siya tiningnan ni Hangin. Patuloy lang ito sa pag-scroll sa kanyang telepono. "Ah, yun ba? Bagay lang yun ni Mama. Alam mo naman yun, mahilig sa mga party." "Party para saan?" usisa niya. "Basta, huwag mo nang masyadong isipin. Alam mo naman ang mga babae, masyadong excited sa mga ganyan." Sagot nito, halatang umiiwas sa tanong.
Hindi na muling nagsalita si Sinag. Humiga na lamang siya at tumalikod sa asawa. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang pera niya, ang oras niya, ang pagod niya, lahat ay ibinibigay niya. Pero sa huli, palagi siyang nasa labas ng kanilang mundo. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Bumangon siya at kinuha ang kanyang telepono para libangin ang sarili. Habang nag-i-scroll sa kanyang Facebook feed, isang post mula sa isang malayong kamag-anak ng mga Devilla ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang makulay na digital invitation card ang nakapost. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga nakasulat. You are cordially invited to the grand 60th birthday celebration of our beloved Amorsola Devilla. Join us as we celebrate a diamond year of life and luxury at La Grande Resto. This Saturday at 7 p.m. It will be the party of the year. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Buat tiyak ko nam. Isang selebrasyon na tila siya lang ang hindi nakakaalam at tiyak na hindi imbitado. Nagbabalik po tayo sa ating kwento. Sa isang tahanang dapat sanay puno ng pagmamahal, bakit tila laging may puwang para sa pag-aalinlangan? Ating subaybayan kung paano ang isang imbitasyong hindi dumating ay magiging simula ng isang masakit na pagmulat para kay Sinag. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong dumaan lang sa buhay ni Sinag. Lunes, Martes, Miyerkules. Bawat araw ay isang paghihintay, isang maliit na pag-asa na baka sakaling may bumanggit sa kanya tungkol sa party. Baka sakaling may isang imbitasyong iaabot sa kanya. Ngunit wala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang makapal na pader ng katahimikan na itinayo ng kanyang pamilya sa paligid niya. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, dumaan ang mag-inang Amorsola at Marikit. Parehong abala sa kani-kanilang telepono. Mama, I think we should add Tita Eloisa sa guest list. For sure. Magtatampo yon pag nalamang hindi natin inimbita. Sabi ni Marikit habang nagtatype. Hey nako, dagdag gastos na naman yan. Reklamo ni Amorsola. Pero halata sa tono nito ang kasiyahan. Sige na nga, isama mo na. Basta't siguraduhin mong sa VIP table siya. Ayokong mapintasan ang party ko. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa sala. Nagbubulungan tungkol sa mga bulaklak at sa kulay ng mga mantel. Hindi man lang siya sinulyapan na para bang isa lamang siyang kasangkapan sa kusina na walang pandinig. Napatigil si Sinag sa paghiwa ng sibuyas. Hindi ang amoy nito ang nagpaluha sa kanya, kundi ang bigat ng pakiramdam na siya'y ganap na isinasantabi. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Nilapitan niya si Hangin sa kanilang silid, determinado ng kumuha ng malinaw na sagot. Anjo, mag-uusap tayo, sabi niya. Sinisikap na maging kalmado. Ano na naman yon, Sinag? Sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa TV. Tungkol sa birthday ni Mama, nakita ko sa Facebook, sa Sabado na pala. Bakit? Bakit parang walang nagsasabi sa akin? Tanong niya, may bahid ng pait sa boses. Doon lang ito lumingon sa kanya. At sa halip na simpatsya, inis ang gumuhit sa mukha nito. Sinag, yun lang ba? Baka naman nakaligtaan ka lang sabihan sa sobrang abala. Huwag ka namang masyadong sensitibo. Sensitibo? Anjo, asawa mo ako. Manugang ako ni Mama. Hindi ba dapat kasama ako sa plano? O kahit man lang alam ko kung anong nangyayari? Hindi na niya napigilang itaas ang kanyang boses. Gusto lang ni Mama ng isang intimate party. Pamilya at iilang malalapit na kaibigan lang daw. Pagdadahilan ni Hangin. At hindi ba ako pamilya? Natigilan si Hangin. Bumuntong hininga ito at lumambot ang boses. Siyempre pamilya ka. Look, I'm sorry, okay? Kakausapin ko si Mama mamaya. Promise, wag na nating palakihin to. Ngunit ang mamaya na yon ay hindi dumating. At ang Sabado ay sumapit. Gumising si Sinag sa isang bahay na walang tao.
Iniwanan siya ng almusal sa lamesa na may kasamang isang maikling sulat mula kay Hangin. Maagang umalis, nag-aayos pa sa venue. May pagkain dyan, love you. Ang tatlong salitang yon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Pag-ibig ba ang tawag sa ganito? Maghapon siyang mag-isa. Nilinis niya ang buong bahay, naglaba, nanood ng TV, ginawa ang lahat para lang hindi maisip ang kasalanang nagaganap. Pero pagsapit ng gabi, hindi na niya kaya pang takasan ang katotohanan. Binuksan niya ang kanyang Facebook at doon, bumungad sa kanya ang sunod-sunod na larawan. Si Amor Sola, nakasuot ng isang makinang na gown, ang reyna ng gabi. Si Marikit, suot ang damit na siya mismo ang nagbayad, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Si Hangin, nasa tabi ng kanyang ina, nakangiti sa bawat litrato. Ang buong angka ng De Villa ay nandoon. Tumatawa, nagkakantahan, nagdiriwang. Ang bawat litrato ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang bawat post ay isang paalala na habang sila'y nagpapakasaya sa isang marangyang pagdiriwang, siya ay narito, mag-isa sa tahimik na bahay, kinalimutan. Pinatay niya ang telepono at niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Isang numerong hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Good evening. Is this Miss Sinag Castillo de Villa? Tanong ng isang profesional na boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking. Who is this? Hi ma'am, I'm calling from La Granja Resto. We're just calling to confirm if you'll be dropping by to settle the remaining 70% of the bill for tonight's party. Natigilan si Sinag. Ang mga salita ay tila umaling-awngaw sa kanyang tainga, ngunit hindi niya maintindihan. Ano? Anong bill? The 60th birthday party of Mrs. Amor Sola de Villa, ma'am. Nakapangalan po sa inyo ang kontrata bilang primaryang magbabayad. Sa isang iglap, ang lahat ng kalungkutan at pagdududa na naramdaman niya sa buong linggo ay napalitan ng isang nanlalamig at matalas na galit. Ang imbitasyon na hindi dumating ay may kasama palang isang napakalaking bayarin. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. Para kay Sinag, ang katotohanan ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Isang tawag na gigising sa kanya mula sa mahabang pagkakahimbing sa pagiging sunod-sunuran. Parang nabasag na salamin ang mundo ni Sinag. Ang bawat salita ng babae sa telepono ay tila matutulis na bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakapangalan po sa inyo ang kontrata. Sandali, putol niya sa kausap. Nanginginig ang boses, ngunit may pilit na kontrol. Baka po nagkakamali kayo ng kausap. Pakicheck po ulit. Sino po ang nagpabook ng event? Ang nagpabook po, si Mrs. Amor Sola de Villa, kumpirma ng babae. Pero ang nakalagay pong pangalan sa kontrata bilang payor o ang siyang magsasettle ng final bill ay Sinag Castillo de Villa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Sinag. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang plano, isang bitag. Ang galit na unti-unting namuo sa loob niya ay biglang sumabog na parang bulkan. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng pagpapasensya, lahat ng pag-unawa ay naglaho na parang bula. Maaari niyo bang isend ang kopya ng kontratang yan sa email ko? Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at diin. Ngayon na. Pagkatapos makuha ang kanyang email address at maibaba ang tawag, hindi na nag-aksaya ng panahon si Sinag. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang lingon-likod na lumabas ng bahay. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga naglalarong alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang unang pautang ni Amor Sola na hindi na nabayaran. Ang buwan-buwang bayarin sa kuryente at tubig ng Villa Espejo na siya ang sumasalo.
ang mamahaling bakasyon ng pamilya sa Palawan na siya ang gumastos, ang walang katapusang healing ni Marikit. At ngayon, ito, isang pagdiriwang na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, isang party na hindi man lang siya inanyayahan, pero siya ang pinagbabayad. Mas diniinan niya ang pag-apak sa silinyador. Ang kalungkutan na kanina'y bumabalot sa kanya ay ganap ng napalitan ng nag-aapoy na galit. Hindi na tama to. Sobra na. Nang matanggap niya ang email, itinigil niya saglit ang kotse sa gilid ng daan. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang attachment. At doon, sa isang malinaw na PDF file, nakita niya ang lahat. Ang logo ng La Granja Resto, ang pangalan ni Amorsola bilang kliyente. At sa ilalim, sa linya ng pair's name, malinaw na nakatype ang kanyang buong pangalan, Sinag Castillo de Villa. May isang pirma sa ibabaw nito, isang pirmang hindi kanya. Dumating siya sa La Granja Resto. Mula sa labas, tanaw niya ang karangyaan. Ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada. Ang mga bisitang nakabihis ng magagarang damit. Naririnig niya ang malakas na tugtugin at ang halakhakan ng mga tao sa loob. Isang mundo ng pagkukunwari na binuo, gamit ang kanyang pawis at pagod. Naglakad siya papasok, hindi sa mismong party hall, kundi sa opisina ng manager. May dignidad at determinasyon sa bawat hakbang niya. "Good evening. Hahanapin ko sana ang manager," sabi niya sa receptionist. Ipinakilala siya sa manager na kausap niya sa telepono kanina. Walang paligoy-ligoy, ipinakita niya ang email sa kanyang telepono. "Ako si Sinag Castillo de Villa. Gusto kong makita ang orihinal na kopya ng kontratang ito." Kinuha ng manager ang isang folder. Inilatag nito, sa harap niya ang isang dokumento. Ito na yon, ang pisikal na katibayan ng kanilang kataksilan. Ang pirma ay isang magaspang, na panggagaya sa pirma niya. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat doon. Ito ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Nagpasalamat siya sa manager at lumabas ng opisina. Tumayo siya sa isang sulok kung saan kitang-kita niya ang loob ng glass-paneled na pintot-so ng Grand Ballroom. Doon, nakita niya sila. Si Amorsola, ang sentro ng atensyon. Si Marikit, abala sa pagpo-post sa social media. At si Hangin, ang kanyang asawa. Nakatayo ito sa tabi ng ina, tumatawa sa isang birong sinabi ng isang bisita. Walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta sa kanilang perpektong mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial, Hangin de Villa. Nag-ring ito ng ilang beses bago napunta sa voicemail. Hindi nito sinasagot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Hindi na siya nagulat. Ibinaba niya ng dahan-dahan ang telepono. Ang bawat galaw ay kalmado at may bigat. Ang parte sa kanya na umaasang baka nagkamali lang siya, na baka may ibang paliwanag, ay tuluyan nang namatay sa mga sandaling iyon. Binuksan niya ang kanyang messaging app. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat letra na kanyang tinatype ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanilang pagsasama. Isang maikli, ngunit matalas na mensahe lang ang kanyang ipinadala. "Anjo, nasa labas ako ng restaurant. Lumabas ka o ako ang papasok dyan. Sent." Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa salamin. Nakita niya kung paano bahagyang nag-vibrate ang bulsa ni Hangin. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito nang kunin ang telepono. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagkatuwa, naging pagkabahala, hanggang sa purong takot. Nagpaalam ito sa kausap at naglakad palayo sa karamihan, patungo sa isang sulok, tila sinusubukang tawagan siya pabalik. Hindi niya sinagot. Hahayaan niyang ito naman ang makaramdam ng pag-aalala. Hahayaan niyang ito ang mag-isip kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang sumuko na ito sa pagtawag. Lumingalinga ito sa paligid at dahan-dahang naglakad patungo sa exit.
Ang muka ay balisa at namumutla. Nakatayo lang doon, si Sinag sa lobby, naghihintay. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Hangin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay mula sa party ay nawala. Tanging ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa ang natira. Ang kanyang asawa, na nakabihis ng pinakamagaran nitong damit, ay nakatayo sa harap niya, tila isang kriminal na nahuli sa akto. May mga pader na gawa sa bato at may mga pader na gawa sa pagkukunwari. Ngayong gabi, isang pader ang babagsak. Samahan nating muli si Sinag sa kanyang pagharap sa pamilyang matagal na niyang pinagtiisan. Nang mabasa ni Hangin ang mensahe, nanlamig ang kanyang mga kamay at nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nasa labas siya. Ang mga salitang yon ay parang isang sentensya ng kamatayan. Tiningnan niya ang kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan, ang mga bisitang walang kamalay-malay. Ang perpektong gabi na ito ay malapit ng mawasak. Nagpaalam siya sa kausap at halos takbuhin ang daan palabas. Sa bawat hakbang, isang dasal ang umuulit sa kanyang isip. Huwag sana siyang gumawa ng eksena. Huwag sana dito. Pagbukas niya ng pinto, naroon nga si Sinag. Nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lobby, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Sinag, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Pumasok ka muna sa kotse, mag-usap tayo. Hinawakan niya ang braso nito para hilahin, ngunit nanatili itong matatag sa kinatatayuan. Bitiwan mo ako, Anjo, sabi ni Sinag. Ang boses ay malamig at matigas. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakalinawan. Sinag, please, pagmamakaawa niya. Huwag dito, nakakahiya sa mga bisita. Pag-usapan natin to sa bahay. Nakakahiya? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Ngayon ka pa nahiya. Hindi ka nahiya noong ipinapamukha niyo sa akin na hindi ako parte ng pamilya niyo. Hindi ka nahiya noong hinayaan mong ipangalan sa akin ang bayarin para sa party na to. Bago pa man makasagot si Hangin, bumukas ang pinto sa likuran nila. Lumabas si Amorsola, kasunod si Marikit. Hangin, ano ang katagalan yan? Hinahanap ka na ni Mayor, sabi ni Amorsola. Ngunit natigil ito nang makita si Sinag. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng inis. Oh, anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang itsura mo? Nambubulabog ka ba ng party ko? Ma, pumasok na muna kayo sa loob. Kami na ang bahala dito. Pakiusap ni Hangin. Sinusubukang harangan ang kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Amorsola. Tinitingnan si Sinag mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Ano to, Sinag? Anong eksena to? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito ang igaganti mo. Ang gumawa ng iskandalo sa pinakamahalagang gabi ng buhay ko? Ano pong ginawa niyo para sa akin, Mama? Walang takot na tanong ni Sinag. Ang ituring akong personal na bangko? Ang gamitin ang pera ko para sa luho niyo? Walang hiya ka, sigaw ni Amorsola. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa parking lot. Itinuring kitang parang tunay na anak, kaya inilagay ko ang pangalan mo dyan sa kontrata dahil pamilya tayo. Ganyan ba ang turing mo sa pamilya? Sinusumbatan mo kami. Like seriously, Ate Sinag, you're so embarrassing, sabat ni Marikit na kapamiwang. You're ruining Mama's party over a little money? Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Humarap siya kay Amorsola. Ang mga mata ay diretso at walang kurap. Pamilya? Normal po ba sa isang pamilya ang ganito? Ang isang ina, hindi sisingilin ang anak niya para sa isang party na hindi naman niya inimbitahan. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na tumama sa mukha ni Amorsola. Natigilan ito, walang maisagot. Tama na, sigaw ni Hangin.
Nasa gitna nilang dalawa. Mama, tama na. Sinag, pumasok ka na sa kotse. Ngunit hindi na nakikinig si Sinag. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dapat sana'y kumakampi sa kanya. Ngunit ngayon ay abala sa pag-awat sa kanila na parang mga batang nag-aaway. Ang huling piraso ng pagmamahal niya para dito ay gumuho sa mga sandaling iyon. Hindi, sabi niya sa mahinang boses. Ngunit puno ng pinal na desisyon, tinalikuran niya silang tatlo. Ang kanilang mga sigaw at pagtawag sa pangalan niya ay hindi na niya pinansin. Naglakad siya papunta sa kanyang kotse, binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Bago niya paandarin ang makina, ibinaba niya ang bintana at tiningnan sila sa huling pagkakataon. Ang 3 taong sumira sa kanyang tiwala. Mula ngayon, hindi na ako magbabayad ni isang kusing para sa inyo, deklara niya. Ang boses ay matatag at hindi na mababali. Kayo ang gumawa ng gulo na to. Kayo ang mag-ayos niyan. At sa harap ng kanilang mga gulat na mukha, pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, papalayo sa karangyaan, papalayo sa kasinungalingan, at papalayo sa pader ng pagkukunwaring matagal na niyang sinubukang maging parte. Matapos ang isang pagsabog, madalas ay may naiiwan, mga piraso ng nawasak na tiwala. Ngunit minsan, ang mga pirasong ito rin ang nagsisilbing ebidensya. Ating tunghayan ang pagsisimula ni Sinag na buuin ang mga piraso ng katotohanan. Lumipas ang 2 araw na tila may yelong bumabalot sa Villa Espejo. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging ang nakakabinging katahimikan. Si Hangin ay umuuwi gabi-gabi. Sinusubukang kausapin si Sinag, ngunit ang tanging isinasagot nito ay mga tango, iling, at mga tipid na salitang kailangan lamang. Isang gabi, dumating si Hangin na may daladalang pagkain mula sa paboritong restaurant ni Sinag. Inilatag niya ito sa mesa. Umaasa na sa pamamagitan nito ay matutunaw niya ang yelo sa pagitan nila. Sinag, kain na tayo. Malambing na sabi nito. Pinabili ko yung paborito mong kare-kare. Umupo si Sinag sa hapag. Kumuha siya ng kanin at ulam. Kumain siya ng tahimik, hindi tumitingin sa asawa. Ang bawat subo ay tila walang lasa. Para sa kanya, hindi ito isang alok ng kapayapaan, kundi isang desperadong pagtatangka na takpan ng isang napakalaking kasalanan. Matapos kumain, siya ang unang tumayo. Salamat sa pagkain, sabi niya sa formal na tono, bago pumasok sa kanilang silid at isinara ang pinto. Naiwan si Hangin sa hapagkainan, mag-isa, kasama ang pagkain at ang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Hangin, sinimulan ni Sinag ang kanyang misyon. Inilabas niya ang isang malaking kahon mula sa ilalim ng kanilang kama. Isang kahon na naglalaman ng mga resibo, bank statement at credit card bill ng nakalipas na 5 taon. Inilatag niya ang lahat sa sasahig ng kanilang sala. Ang sahig ay napuno ng mga piraso ng papel. Bawat isa ay isang alaala, isang patunay. Resibo ng grocery na doble sa dapat sana'y gastos ng 2 tao. Resibo ng mga damit at sapatos ni Marikit. Resibo ng plane ticket ng buong pamilya de Villa para sa isang bakasyon sa Cebu na hindi niya nasamahan dahil kailangan niyang magtrabaho. Ang mga numero sa bawat papel ay tila mga sundalong nagmamartsa sa harap niya. Ipinapakita ang lawak ng giyerang matagal na niyang isinuko. Napaupo siya sa gitna ng lahat ng iyon. At sa unang pagkakataon, hindi awa sa sarili ang naramdaman niya, kundi isang nag-alab na determinasyon. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Diwa, ang kanyang matalik na kaibigan, ang dumating. May dalang mga folder at colored highlighter. Sabi ko na nga ba't dito kita mahahanap? Sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng suporta. Tiningnan nito ang mga papel na nakakalat. Good. Sinimulan mo na. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Diwa. Parang ang dami.
Nanghihinang sabi ni Sinag. Diyan ka nagkakamali. Sagot ni Diwa. Umupo sa sahig sa tabi niya at kinuha ang isang folder. Magsisimula tayo sa simula. Hiwa-hiwalayin natin. Ito, household expenses. Ito, Marikit's shopping spree. At ito, sabi nito, sabay taas ng isang folder na may markang Amor Solas Luxuries. Maghapon silang nagtrabaho. Si Diwa ay parang isang abogadong naghahanda para sa pinakamalaking kaso ng buhay niya. Bawat resibo ay minarkahan. Bawat bank statement ay sinuri. Hindi ito panunumbat, Sinag. Paliwanag ni Diwa habang nagha-highlight ng isang malaking halaga. This is asking for what is right. Hindi ka ATM. Tao ka na may pangarap din para sa sarili mo. Habang abala sila, tumunog ang laptop ni Sinag. Isang email notification. Nang buksan niya ito, nakita niya ang logo ng La Granja Resto. Dear Miss Castillo de Villa, this is a gentle reminder regarding the outstanding balance for the event held last Saturday. Nagsisimula na silang maningil. Mahinang sabi ni Sinag, ipinakita ang email kay Diwa. Hayaan mo sila, matapang na sabi ni Diwa. May karapatan kang huwag magbayad, may ebidensya ka na pineke ang pirma mo. Tumango si Sinag, lalong tumibay ang kanyang loob. Binalikan niya ang isang online bank statement sa kanyang laptop. Hinahanap ang isang lumang transaksyon na gusto niyang i-cross-check sa isang resibo. Dahan-dahan niyang iniscroll pababa ang listahan ng mga nagastos. At bigla, napahinto siya. Isang partikular na linya ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang transaksyon na ginawa 2 linggo bago ang party. Hindi ito maliit na halaga. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking one-time transfer na nakita niya mula sa joint account nila ni Hangin. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinutok ang cursor dito. Ang mga detalye ay malinaw na nakasulat. Transaction type, online fund transfer. Date, petsa 2 linggo bago ang party. Recipient account, name, Amor Sola R. De Villa. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag, nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang halaga, ang petsa, ang pangalan, lahat ay nagtutugma. Ito ang 30% down payment para sa party at hindi ito galing sa sariling pera ni Amor Sola. Galing ito sa perang pinag-ipunan nilang mag-asawa. Perang pinaghirapan niya. May mga sugat na naghihilom. Ngunit ang pinakamasakit na sugat ay hindi mula sa kaaway, kundi mula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso. Ngayong gabi, isang lihim sa bangko ang sisira sa lahat ng natitirang pag-asa ni Sinag. Ang mga numero sa screen ng laptop ay tila lumalabo sa paningin ni Sinag. Paulit-ulit niyang binasa ang mga detalye ng transaksyon. Umaasang nagkamali lang siya ng basa na baka isa lang itong pagkakamali ng sistema. Ngunit hindi. Ang pangalan ni Amor Sola, ang petsa, ang eksaktong halaga na tumutugma sa kinakailangang down payment para sa isang marangyang party. Lahat ay naroon, malinaw na parang isang hatol. Sinag, okay ka lang? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Diwa. Napansin ang biglaang pananahimik ng kaibigan. Hindi sumagot si Sinag. Dahan-dahan niyang itinuro ang screen. Diwa, tingnan mo to. Lumapit si Diwa at tiningnan ang laptop. Ang kanyang masayahing muka ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay nanggalit. Walang hiya, bulong nito. Hindi lang pala ikaw ang ninakawan, Sinag. Kayo. Kinuha niya ang pera ninyong mag-asawa. Ngunit hindi na iyon ang iniisip ni Sinag. Ang pera ay pera lang. Ang mas masakit, ang mas nakakadurog, ay ang katotohanang nasa likod nito. Si Hangin, ang asawa niya. Imposibleng hindi nito alam ang tungkol dito. Ang isang malaking halaga na nawala sa kanilang joint account? Imposible. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing hindi siya inimbitahan, ang galit na naramdaman niya sa harap ng restaurant
Lahat ng iyon ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang malamig at matalim na kirot na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pagtataksil at hindi ito galing sa kanyang biyenan. Galing ito sa lalaking katabi niyang natutulog gabi-gabi. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas. Dumating na si Hangin. "Sinag! Diwa, andyan pala kayo." Bati nito. Sinusubukang maging normal ang lahat. Tumayo si Diwa. "Mag-uusap muna kayo," sabi nito. Puno ng kahulugan ang mga mata bago kinuha ang kanyang bag. "Tawagan mo ako kung kailangan mo ako, okay?" Tumangulang si Sinag. Nang sila na lang dalawa ang natira, ang katahimikan sa sala ay mas mabigat pa kaysa dati. Lumapit si Hangin. May pilit na ngiti. "Ano ang ginagawa niyo? Parang ang seryoso niyo ah." Hindi umimik si Sinag. Dahan-dahan siyang tumayo at marahang ipinihit ang laptop paharap kay Hangin para makita nito ang screen. Ang ngiti ni Hangin ay unti-unting naglaho. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang pagkalito na naging pag-unawa at sa huli, ang pagkakasala na hindi na maitago. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya. "Ano to, Anjo?" tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay kayang magpayelo ng impyerno. "Sinag, magpapaliwanag ako," sabi ni Hangin. Ang boses ay halos pabulong. "Gusto kong marinig," sagot niya. Hindi gumagalaw. Ang mga mata ay nakatitig lamang dito. Hinihintay ang mga kasinungalingang posibleng isunod nito. Si Mama kasi, nauutal na simula nito. Kinailangan niya ng pera para sa down payment. Nagipit daw siya. Nangako siya sa akin na babayaran din niya kaagad bago mo pa mapansin. Pinilit niya ako, Sinag. Sabi niya, para daw sa ikabubuti ng pangalan ng pamilya. "Pinilit ka?" Ulit ni Sinag. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Gaano ka ba kahirap pilitin, Anjo? Binigay mo ang pera natin. Ang perang pinaghirapan ko. Para sa isang party na plinano nyo sa likod ko. Para sa isang party na ako rin ang balak nyong pagbayarin sa huli." "Hindi ganun yon, Sinag. Akala ko talaga kaya niyang bayaran. Hindi ko alam na ipapangalan niya sa'yo ang kontrata. Maniwala ka sa akin." Depensa nito, ang mga mata ay nagsusumamo. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan siya ni Sinag at ang nakita niya ay hindi na ang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang duwag, isang kasabwat. "Ang pinakamasakit dito, Anjo, ay hindi yung pera," sabi niya. At sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Ang pinakamasakit ay yung hinayaan mong mangyari ang lahat ng to. Hinayaan mo silang abusuhin ako at habang ginagawa nila yon, kasama ka pala nila. Nagsinungaling ka sa akin. Araw-araw, tumitingin ka sa mga mata ko. Alam mo ang ginawa mo, pero pinili mong manahimik." Hindi na makasagot si Hangin. Umiiyak na ito ngayon. Sinusubukang abutin ng kanyang mga kamay. "Sinag, I'm sorry. I'm so sorry." Ngunit umiling si Sinag. Ang pag-iyak nito ay wala ng epekto sa kanya. "Hindi mo lang kinuha ang pera natin, Anjo." Tumingin siya diretso sa mga mata nito. "Kinuha mo ang tiwala ko at yun, hindi na naibabalik." Tumayo siya, tinalikuran ito, at naglakad papasok sa kanilang silid. Narinig niya ang paghikbi ni Hangin sa sala. Isinara niya ang pinto, hindi sa malakas na paraan, kundi marahan na parang isinasara na rin niya ang huling kabanata ng kanilang pagsasama. Isinusi niya ito mula sa loob. Isinasara hindi lang ang pinto, kundi ang kanyang puso. May mga desisyon sa buhay na kapag nagawa na ay hindi na maaaring bawiin pa.
At sa sandaling iyon, ang tanging natitira ay ang bigat ng pagsisisi. Ngayong gabi, masisilayan natin ang isang pusong nagdurusa sa dilim, sa puntong kung saan tila lahat ay nawala. Naiwan si hangin na nakaluhod sa sahig ng sala, sa gitna ng mga resibong nakakalat na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang bawat piraso ng papel ay isang akusasyon. Ang nakasarang pinto ng kanilang silid ay isang hatol. Ang katahimikan ng bahay ay ang kanyang selda. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nananatili sa ganoong posisyon. Ang mga huling salita ni Sinag ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Kinuha mo ang tiwala ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay tila walang lakas. Lumapit siya sa nakasarang pinto. Kumatok siya ng marahan. Sinag, tawag niya. Basag ang boses. Love, please, kausapin mo naman ako. Walang sagot. Alam kong nagkamali ako. Sobrang laking pagkakamali. Pagpapatuloy niya, isinasandal ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Pero maniwala ka, hindi ko to ginusto. Patawarin mo ako, Sinag. Please, bubuksan mo ang pinto. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan. Sa kanyang desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang pumasok sa isip niya. Ang numero ng taong nagsimula ng lahat ng ito. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. Hello, Anjo? Napatawag ka? Kumusta na dyan? Umuwi na ba yung magaling mong asawa? Bungad ni Amorsola, ang boses ay puno pa rin ng pagkaini. Ma, sabi ni Hangin, ang boses ay pagod at puno ng pakiusap. Alam na ni Sinag. Alam na niya ang lahat. Anong lahat? Yung tungkol sa pera, ma. Yung transfer. Nakita niya sa bank statement. Narinig niya ang isang matalas na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. At ano ngayon? Pera lang yan. Ganun na ba siya kamateryosa? Dahil lang sa pera, sisirain niya ang pamilya natin? Ma, hindi to tungkol sa pera. Hindi na napigilan ni Hangin na itaas ang kanyang boses. Tungkol to sa pagsisinungaling natin. Tungkol to sa pagtataksil. Wasak na ang pagsasama namin, ma. Hindi na niya ako kinakausap. Imbes na simpatsya, pag-atake ang isinagot ni Amorsola. Kasalanan ng babaeng yan. Mula nang dumating yan sa buhay mo, nag-iba ka na. Ano bang ipinakain niya sa'yo? At mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa sarili mong ina. Kung ayaw na niya, edi umalis siya. Mas mabuti pa. Sa mga sandaling yon, tila may isang salamin na nabasag sa harap ni Hangin. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang kanyang ina hindi bilang isang ina na nagmamalasakit, kundi bilang isang makasariling tao na walang pakialam sa sakit na idinudulot niya sa iba, kahit pa sa sarili nitong anak. Ang pag-ibig nito ay may kondisyon. Ang suporta nito ay may katumbas na presyo. Walang salitang ibinaba ni Hangin ang tawag. Napaupo siya sa sofa, hawak ang ulo. Ang buong pagsasama nila ni Sinag ay nag-flashback sa kanyang isipan. Naalala niya ang walang katapusang sakripisyo nito, ang pag-aaruga nito sa kanya noong nagkasakit siya, ang pag-unawa nito sa tuwing mas inuuna niya ang kanyang pamilya, ang lahat ng pagkakataon na dapat sana'y ipinagtanggol niya ito. Pero pinili niyang manahimik para sa kapayapaan na siya mismo ang sumira. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nanatili siyang gising sa sala, nakatitig sa kawalan, hinihintay ang isang umagang alam niyang hindi na magiging katulad ng dati. At sa pagsikat ng araw, narinig niya ang tunog na pinakakinatatakutan niya. Ang marahang pag-ikot ng susi sa lock ng kanilang silid. Click! Bumukas ang pinto. Lumabas si Sinag. Hindi mugto ang kanyang mga mata. Hindi gusot ang kanyang buhok. Siya ay kalmado, nakabihis, at sa tabi niya ay isang itim na maleta na nakaimpake na. Tumayo si Hangin. Ang puso ay tila bumagsak sa kanyang sikmura. Tumingin ito sa kanya. Hindi na may galit.
kundi may isang uri ng pagtanggap na mas masakit pa sa anumang galit. Sa bahay muna ni Diwa, ako titira, sabi nito. Ang boses ay patag at walang emosyon. Huwag, please. Aayusin natin to. Umiling si Sinag. Wala nang dapat ayusin, Anjo? Naglakad ito papunta sa pinto. Bago ito lumabas, huminto ito at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. Huwag mo akong susundan. Kailangan ko ng panahon. Pero bago ang lahat ng yan, may isang bagay pa akong kailangang gawin. At sa paglabas niya at pagsara ng pinto, naiwan si Hangin, nakatayo sa gitna ng isang bahay na biglang naging tahanan na lamang ng katahimikan at pagsisisi. Ang pagmamataas ay parang isang magandang korona na gawa sa babasaging salamin. Maganda itong tingnan, ngunit sa isang maling galaw, ito'y madudurog at makakasugat. Sa Villa Espejo, ang korona ng pagmamataas ay malapit ng mabasag. Isang magandang umaga ang sumalubong kay Amor Sola de Villa. Habang humihigop siya ng kanyang mamahaling kape sa beranda ng Villa Espejo, isang ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, tahimik na ulit ang mundo niya. Wala na ang anino ni Sinag na palaging nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkukulang. Wala nang matang mapanuri sa bawat gastos niya. Malaya na ulit sila. Good morning, Mama! Masiglang bati ni Marikit na kalalabas lang, suot ang isang bagong-bagong silk robe. Ah, what a beautiful day. Feels like freedom. Tama ka dyan, anak, sagot ni Amor Sola, tumatawa ng mahina. Sa wakas, natauhan din ang kapatid mo. Nakita niya na ang tunay na kulay ng asawa niya, isang ahas na tinuring natin sa ating tahanan. So, what's the plan for today, Ma? Since wala na si Ate Kontrabida, maybe we can go shopping? May bagong labas na bag sa paborito kong butik. Malanding sabi ni Marikit. Bakit hindi? Pagsang-ayon ni Amor Sola, karapat-dapat lang tayong magpakasaya. Tayo ang na-stress sa lahat ng drama niya. Nagsimula silang magplano ng kanilang araw, isang araw ng luho at pagwawaldas na para bang isang selebrasyon sa pag-alis ni Sinag. Ang utang sa La Granja Resto ay hindi man lang sumagi sa kanilang isipan. Para sa kanila, iyon ay problema na ni Sinag. Habang nagtatawanan sila, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking nakauniforme ang bumaba, may dalang isang sobre. Sino naman yan? Inis na tanong ni Amor Sola, na ayawan ang pagkaistorbo sa kanilang umaga. Ang kanilang kasambahay ang lumabas para kunin ang sulat. Pagbalik nito, iniabot nito ang sobre kay Amor Sola. Ito ay isang ordinaryong brown envelope na may selyo ng kanilang lokal na barangay. Ano to? Baka naman nanghihingi lang ng donasyon para sa fiesta, sabi ni Amor Sola habang walang ganang binubuksan ng sobre. Ngunit habang binabasa niya ang laman, ang ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano yan, Ma? Usisan ni Marikit. Hindi sumagot si Amor Sola. Paulit-ulit niyang binasa ang mga nakasulat na para bang hindi niya maintindihan. Tanggapan ng punong barangay baryo masagana, pabatid ng pagpupulong para sa pag-aayos. Para kay Ngisa Amor Sola de Villa at Ngingana Marikit de Villa, mula kay Ngingades Sinag Castillo de Villa, nagsusumbong. Paksa. Hindi pagbabayad ng utang at panlolokong pinansyal. Imposible! Bulong ni Amor Sola. Ang boses ay garalgal. Ipinakita niya ang sulat kay Marikit na ang mukha ay namutla rin tulad ng sa ina. She's suing us? Sa barangay? Ang kapal ng mukha niya. Sigaw ni Marikit, hindi makapaniwala. How cheap! Hindi ba niya alam kung sino tayo? We are the De Villas. Ang pagiging kampante ni Amor Sola ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Ang kahihiyan, ang eskandalo, ang isang De Villa ipapatawag sa barangay na parang isang ordinaryong kriminal. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono
at dinial ang numero ni Hangin. Sa unang ring pa lang ay sinagot na ito. Anak, nakita mo na ba ang ginawa ng asawa mo? Sigaw niya sa telepono, hindi na nag-abalang mag-hello. Isang buntong hininga ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Opo ma, nakatanggap din ako ng kopya kanina. Ano pang hinihintay mo? Pagsabihan mo yang asawa mo. Baliw na ba siya? Ipapahiya niya tayong lahat. Ang pangalan natin, ang reputasyon natin. Pabalikin mo siya dito at bawiin niya ang sumbong na yan. Katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, walang sumagot. Hangin, nariyan ka pa ba? Opo ma, sagot nito sa wakas. Ang boses nito ay pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, meron itong kakaibang bigat at katatagan. Palagay ko, kailangan nating pumunta doon ma. Ano? Pupunta ako sa barangay sa araw ng pagpupulong. Pagpapatuloy nito. At sa harap nilang lahat, sasabihin ko ang totoo. Click! Ibinaba ni Hangin ang tawag. Naiwan si Amorsola na hawak ang telepono, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Dumating na ang araw ng pagtutuos. Sa isang maliit na silid sa barangay hall, hindi lang pera ang pag-uusapan, kundi ang katotohanan, dignidad at katarungan. Ito na ang paghaharap. Ang silid pulungan ng barangay Masagana ay maliit at simple lamang, malayong malayo sa karangyaan ng La Granja Resto. Ngunit para kay Sinag, ang lugar na ito ay may mas malaking bigat at kapangyarihan. Dito, ang katotohanan ng siyang batas. Umupo siya sa isang panig ng mahabang lamesa, katabi ang kanyang kaibigang si Diwa na hindi siya iniwan. Sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib, mayroon siyang kakaibang kapayapaan. Alam niyang ginagawa niya ang tama. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Amorsola at Marikit. Ang kanilang mga mukha na dati laging mayabang ay balot ngayon ng pagkainis at pagkasuklam. Nakasuot pa rin sila ng mamahaling damit na para bang ang pagpunta sa barangay ay isa lamang fashion show na napilitan silang daluhan. Umupo sila sa kabilang dulo ng lamesa, direktang kaharap niya. Ang kanilang mga mata ay matatalim na parang punyal. Ang namumuno sa pagpupulong, si Kapitan Reyes, isang respetadong lalaki sa kanilang komunidad, ay nagsimulang magsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Formal na bati nito. Tayo ay nagtipon-tipon ngayon upang pakinggan ang isinampang sumbong ni Gangray Sinag Castillo de Villa laban kina Gang Amorsola de Villa at B. Marikit de Villa. Tumingin si Kapitan Reyes kay Sinag. Gagang kong Sinag, maaari mo bang ilahad ang iyong panig? Tumayo si Sinag, kalmado. Inilabas niya mula sa kanyang folder ang mga dokumento na maingat nilang inihanda ni Diwa. Kapitan, at sa lahat ng naririto, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sa loob ng 5 taon ng aking pagiging manugang ng mga Devilla, ako po ay nagsilbing tagasalo ng kanilang mga gastusin na higit pa sa aking responsibilidad. Isa-isa niyang inilahad ang mga ebidensya. Ang kopya ng kontrata mula sa La Granja Resto kung saan pineke ang kanyang pirma. Ang mga credit card statement na nagpapakita ng mga pinamili ni Marikit na siya ang nagbayad. Ang mga resibo ng bayarin sa bahay. Ang mga patunay ng mga bank transfer. Hindi po ako nagrereklamo sa pagtulong, paglilinaw niya. Ang isinusumbong ko po ay ang panloloko. Ang rurok po nito ay ang kaarawan ni Gina, Amorsola, kung saan ginanap ang isang marangyang pagdiriwang na ako po ang ginawang tagapagbayad nang wala akong kaalam-alam at hindi man lang ako inanyayahan. Kasungalingan. Biglang sigaw ni Amorsola. Hindi na napigilan ang sarili. Lahat yan ay gawa-gawa mo lang. Napakawalang utang na loob mo. Pinalamon ka namin, pinatira sa aming bahay, tapos ganito ang isusukli mo?
Order in the room. Saway ni Kapitan Reyes. Gang Amorsola, magkakaroon po kayo ng pagkakataong magsalita. Pero hindi pa tapos si Amorsola. Nagbuhos ito ng mga buwayang luha. Sinisimulan na ang kanyang drama. Mahal na Kapitan, biktima lang po kami dito. Ang manugang ko pong ito ay may sama ng loob sa amin. Gusto niyang sirain ang pangalan ng aming pamilya. Tingnan niyo po, kami pa ang masama ngayon. Oo nga po, sabat ni Marikit. Lahat ng binibigay niya kusa niyang binibigay. Tapos ngayon, sisingilin niya kami. That's so unfair. Pinanatili ni Sinag ang kanyang kahinahunan. Hinayaan niyang ilabas ng mag-ina ang lahat ng kanilang pagkukunwari. Alam niyang darating ang sandaling ito. Nang tumahimik na sila, muling nagsalita si Sinag, direktang nakatingin kay Amorsola. May isa pa po akong ebidensya. Kinuha niya ang huling dokumento, ang bank statement na nagpapakita ng malaking transfer mula sa joint account nila ni Hangin patungo sa personal account ni Amorsola. Ang down payment po para sa party na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso ay kinuha mula sa ipon naming mag-asawa, lingid sa aking kaalaman. Ito po ang patunay. Inabot niya ang papel kay Kapitan Reyes. Ang mukha ni Amorsola at Marikit ay biglang namutla. Ito ang ebidensyang hindi nila inaasahan. Nang mga sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng silid pulungan. Pumasok si Hangin. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Ang kanyang mukha ay pagod at may bakas ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon. Naglakad siya papunta sa gitna, hindi sa tabi ng kanyang ina, hindi rin sa tabi ni Sinag, kundi sa harap ng lamesa ni Kapitan Reyes kung saan makikita siya ng lahat. Natahimik ang buong silid. Pasensya na po kung nahuli ako, sabi niya. Tumingin siya sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at sa wakas, kay Sinag. Huminga siya ng malalim. Tumingin si Kapitan Reyes sa kanya. G. De Villa, bilang asawa ng nagsusumbong at anak ng isinusumbong, mayroon ka bang gustong sabihin tungkol sa mga aligasyong ito? Ang tanong ay binitawan sa hangin, mabigat at puno ng pag-aabang. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang katotohanan ay parang liwanag. Gaano man ito subukang takpan, sa huli, mananaig pa rin ang sinag nito. Ngayong araw, sa harap ng lahat, isang pagtatapat ang magiging susi sa paglaya. Nakatitig si Sinag kay Hangin. Ang kanyang puso ay tumitibok. Nang mas mabilis kaysa normal, isang parte sa kanya ang natatakot sa kung ano ang sasabihin nito. Isang parte naman ang umaasa, hindi para sa isang pagkakasundo, kundi para sa isang katotohanang matagal na niyang inaasam. Nakita niya ang paglunok ni Hangin, ang pag-igting ng kanyang panga. Ito ang sandali. Ang sandali kung saan pipili siya, kung mananatili siyang anak ng kanyang ina, o kung sa wakas, tatayo siya bilang isang lalaking may sariling paninindigan. Tumingin si Hangin sa lahat ng mukha sa silid. Ang nag-aalab na galit sa mata ng kanyang ina, ang hindi makapaniwalang tingin ng kanyang kapatid, ang nag-aabang na titig ni Kapitan Reyes. At sa huli, ang kalmado, ngunit pagod ng mga mata ni Sinag. Alam niya na ang mga salitang bibitawan niya ay sisira sa kanyang pamilya. Pero alam din niya na ito lang ang tanging paraan para simulan ang paghilom, hindi lang para kay Sinag, kundi para na rin sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Kapitan, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Lahat po ng sinabi ng asawa ko. Tumigil siya saglit, tila kinukuha ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Lahat po ng yon ay totoo. Isang malakas na pag-angal ang kumawala mula kay Amorsola. Hangin, ano ang pinagsasabi mo? Binaliktad na ng babaeng niya ng utak mo. Ngunit hindi na pinansin ni Hangin ang kanyang ina. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang kay Sinag. Totoo po na matagal nang inaabuso ng pamilya ko ang kabaitan ni Sinag.
Ako po ang saksi sa lahat ng yon. At sa lahat ng pagkakataon na yon, wala po akong ginawa. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa kanyang sariling kahihiyan. At yung tungkol po sa pera, pagpapatuloy niya, totoo rin po yun. Ako po ang nag-transfer ng pera mula sa joint account namin papunta sa account ni Mama. Ako po ang kasabwat sa panlulokong ito. Ang pag-amin ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Si Amorsola ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makapaniwala, tila nasaksak ng sarili niyang anak. Si Marikit ay napanganga, walang masabi. Ginawa ko po yun dahil sa takot, dahil sa maling pagtingin sa utang na loob. Sabi niya, ang boses ay basag na. Pero ngayon, mas malaki po ang takot kong tuluyang mawala ang respeto ng asawa ko at ang respeto ko sa aking sarili. Yumuko siya sa harap ni Kapitan Reyes. Handa ko pong harapin ang anumang responsibilidad. Pagkatapos, dahan-ahan siyang humarap kay Sinag. Sa harap ng lahat ng tao sa silid na yon, sa harap ng kanyang pamilya, yumuko siya. Isang malalim at taos-pusong pagyuko. Sinag, sabi niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawad, patawarin mo ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng aking kaduwagan. Patawad. Sa pagbagsak ng mga salitang iyon, naramdaman ni Sinag ang pagbagsak din ng isang pader sa loob ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa buong pagpupulong na yon, isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o galit. Ito ay luha ng paglaya. Ang pag-amin ni Hangin ay hindi na para ayusin pa ang kanilang pagsasama. Ito ay para ibalik ang dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ito ang katotohanang matagal na niyang gustong marinig. Ang desisyon ni Kapitan Reyes ay mabilis at malinaw. Batay sa mga ebidensya at sa pag-amin mismo ni Hangin, inatasan niya ang pamilya de Villa na gumawa ng isang formal na pampublikong paghingi ng tawad at gumawa ng kasunduan para sa maayos na pagbabayad ng lahat ng kanilang nautang kay Sinag, kasama na ang buong halaga ng party sa La Grandia. Natapos ang pagpupulong, habang isa-isang nagsisilabasan ng mga tao, naiwan silang apat. Si Amorsola at Marikit ay nakaupo pa rin, talunan at hindi makagalaw. Lumapit si Hangin kay Sinag. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang malungkot na pagtanggap. Sinag, sabi nito sa mahinang boses, alam kong hindi sapat ang sorry, pero pwede ba tayong mag-usap? Kahit sa huling pagkakataon lang. Tinitigan siya ni Sinag. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buo. Ngayon, sa wakas, nakita niya hindi na lang ang duwag na anak, kundi ang isang lalaking nagsisimula ng hanapin ang sarili. Tumango siya. Ang bawat katapusan ay isang bagong simula. At pagkatapos ng bawat bagyo, laging may sisikat na araw. Ating samahan si Sinag sa kanyang huling kabanata. Isang kabanata ng paghilom, pagpapatawad sa sarili, at pagyakap sa isang bagong sinag ng pag-asa. Isang buwan na ang lumipas. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng maliit niyang apartment ay may dalang amoy ng kalayaan. Dito, walang mabibigat na obligasyon, walang pekeng pakikitungo. Dito, siya lang. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sapat na yon. Katatanggap lang niya ng unang hulog ng bayad mula sa mga de Villa. Isang paalala ng tagumpay na ipinaglaban niya. Ang pera ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang prinsipyong naipanalo niya. Katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Alam niya kung sino iyon. Pagbukas niya, naroon si Hangin. Iba na ang itsura nito ngayon. Wala na ang dating kumpiyansa na dulot ng yaman ng pamilya. Napalitan iyon ng isang kapakumbabaan.
Payat ito ng bahagya, ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng liwanag na hindi niya nakita noon. Isang liwanag ng pananagutan. "Hi!" Bati nito. May hawak na isang malaking brown envelope. "Tuloy ka!" Alok ni Sinag. Umupo sila sa maliit na sala. Walang galit, walang samaan ng loob. Tanging isang magaan na espasyo sa pagitan nilang dalawa. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sinag." Panimula ni Hangin. Inilapag ang envelope sa lamesa. Nandyan sa loob ang mga papeles ng annulment. "Pinirmahan ko na ang lahat. Kailangan na lang ng pirma mo." Tiningnan ni Sinag ang envelope. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hangin. Tumango siya. Ito ang inaasahan niya. Ito ang tamang gawin. "Ginagawa ko to, hindi dahil sa sumusuko na ako sa'yo." Pagpapatuloy ni Hangin, tila nabasa ang kanyang iniisip. "Ginagawa ko to dahil mahal kita. At dahil mahal kita, kailangan kitang palayain. You deserve a fresh start. Isang simula na wala ako, na walang anino ng pamilya ko." "Salamat, Anjo." Taos pusong sabi ni Sinag. "At yung tungkol sa utang," dagdag nito, "ako na ang bahala. Personal kong babayaran ang lahat ng yun sa'yo, hulugan, mula sa sarili kong sahod. Hindi na galing kay mama. Ito ang responsibilidad ko." Sa mga sandaling iyon, nakita ni Sinag ang lalaking minsan niyang pinangarap na maging si Hangin. Isang lalaking marunong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit minsan, may mga bagay na kahit tama ay huli na. "Alam ko," sabi ni Sinag, "at pinapatawad na kita, Anjo. Para sa lahat. At sana, mapatawad mo rin ang sarili mo." Tumayo na si Hangin. Sa may pintuan, huminto ito. "Mag-iingat ka, Sinag," sabi nito. "Ikaw din, Anjo," sagot niya. At sa pagsara ng pinto, isang kabanata ng buhay ni Sinag ang tuluyan ng nagsara. Walang pait. Tanging pagtanggap at pasasalamat para sa mga aral na natutunan niya. Lumapit siya sa bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinanood niya ang pagsikat ng araw, ang mga ginintuang sinag nito na tumatagos sa salamin, nagbibigay liwanag at init sa kanyang bagong tahanan, sa kanyang bagong buhay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay para sa kanya bukas. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot dahil alam niya, kahit anong dilim pa ang pagdaanan, sa huli, palagi siyang makakahanap ng sarili niyang liwanag. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa lamesa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Diwa. "Kira, beach tayo sa weekend. It's time to celebrate your new life. Okay?" Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Ang ngiting matagal nang nawala. Habang tinitipa ang kanyang sagot, pakiramdam niya ay muli siyang nabuo. Game! At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag. Isang kwentong nagturo sa atin na ang paggalang sa sarili ay hindi ipinagpapalit sa kahit anong pagmamahal o pagtanggap. Ang tunay na pamilya ay hindi ka gagawing palamuti o panakip butas. Bagkus ay itataas ka at tutulungang magniningning. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay meron kayong napulot na aral sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Sinag? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,